Hello mga mareng, tara itutur ko kayo sa pinapagawa naming dream house. For the first time, ipapasilip ko na sa inyo ang pinapagawa naming dream house. Nahinto lang itong pagpapagawa namin ng bahay kasi inaasikaso muna namin ng building permit. So eto na nga ang itsura sa loob ng pinapagawa naming bahay. Hindi pa ito ang final na layout mareng kasi marami pa akong ipapabago dito. Sabi ng foreman ko, kung meron daw akong hindi nagustuhan ay pwede ko pa naman daw baguhin kasi hindi pa naman komplikado. Anyway, dito ang living area at dito naman banda dito ko ilalagay ang dining table. Magpapalagay din ako ng bar counter para pang mayaman. Ang plano ko naman dito sa likod ay magpapagawa naman ako dito ng dirty kitchen. Pero saka na ako magpapagawa ng dirty kitchen, ihuli ko na lang yun. Dito naman tayo sa mga kwarto. Bali, 3 kwarto to. 2 maliit tapos isang maluwang na master bedroom. Ito yung isang maliit na kwarto. Dati, ang gusto ko dito ang master bedroom. Ang kaso naisip ko, ayoko nang maingay. Ang gusto ko, ako lang yung maingay. Ano daw? At dito naman yung isang CR. At dito naman sa kabilang side, dito naman ang room number 2. Alam nyo ba mga mareng, ang saya-saya ko kasi dati napapanood ko lang yung mga gaitong vlog, yung mga nag-house tour vlog. Although hindi pa naman tapos tong dream house namin, pero at least nasimulan na, diba? Sabi nga nila, kapag may sinimulan, may matatapos. So eto na nga, andito na tayo sa master bedroom. Ang gusto ko talaga sa magiging kwarto namin ay yung maluwang at may sariling CR. Pero ngayon mga mareng, parang gusto ko nang tanggalin itong CR namin dito sa kwarto para mas lalong lumuwang itong kwarto namin para pwede kami magtambling-tambling ni Boy P dito. Maluwang tong ginawang CR mareng. Pwedeng-pwede ako maglagay dito ng jacuzzi para pang mayaman. Wow! Ang bala ko dito sa CR ay ipatanggal na lang tapos magbubutas na lang ako dito ng pintuan ng CR para yung CR ay nasa labas na lang para lumuwang itong kwarto namin. Tapos dito sa living area ay meron din akong gustong baguhin tulad nito mga bintana. Ako lang din kasi ang nag-decide maring kung saan ilalagay yung mga bintana pero nung pagdating ko dito sa Pinas, nung pagkakita ko ay parang hindi ako nagagandahan. Sabi naman ng foreman ko kung ano daw ang gusto kong design ay yun daw ang masusunod. Kaya ipapabago ko na lang bago bubungan. Ang plano namin itong April ay sisimulan na ulit ang paggawa ng bahay namin kasi okay naman na yung building permit. At sa mga nagtatanong kung magkano ang nagastos namin lahat sa pagkuha ng building permit ay umabot din ng 50,000 pesos. Pandagdag pambubong na sana yun maring kaso kailangan talagang kumuha ng building permit. Anyway, meron pa pala akong gustong baguhin dito sa bintana sa harap mareng. Ang sabi ko nga, hindi pa ito ang final na layout ng bahay namin. Marami pang mababago dito mareng. At marami pa tong kakainin na kwarta mareng. Feeling ko sa abroad na talaga ako tatanda. Hindi madaling magpagawa ng bahay mareng, nakaka-stress. Pero alam niyo ba, ito ang pinakagusto kong stress mareng. Excited na kaming mabubungan itong bahay. At ang gusto kong style ng bubong ng bahay ay ganito mareng. Yung ganyan kasing style ng bubong mareng, pang mayaman.